Okay, Latafa Ana Abied Rouge ulit. Ana Abied Rouge by Latafa. So, kapag sinabi mong Latafa, tapos pinag-usapan natin mga clone houses, alam mo kagad na quality. Ang dami nilang gawa na maganda. Favorite ko dyan yung Najlia. Pero syempre, iba-iba tayo na favorite doon. Ang dami na nilang na-release simula nung a few years ago na-hype. Tapos, yun, very popular na. Siguro, ito ngayon yung isa sa hindi ko alam kung gini-gatekeep lang ng mga tao. Pero, isa to sa gawa ng Latafa na parang minsan nakakalimutan ko na Latafa yung gumawa. Kasi, sa mga familiar sa Middle Eastern clone houses, para kasing may may classification, may level. Parang yung mga Armaf, yung mga Afnan, ano pa ba? Luxodor, mas quality kumpara kay Latafa, kumpara kay Alhambra, may San Alhambra. Ito kasing Ana Abied Rouge, sobrang quality ng juice. Tapos yung price point niya, hindi rin naman super mahal, pero kasi 60 ml bottle lang to. Yung ibang mga kasama niyang Latafa perfumes, karaniwan mga 100 ml bottles yun for the same price point. Ito kasi 60 ml lang. Pero okay lang yung quality ng juice niya, yung performance, yung scent profile, lahat. Pati yung presentation, ang ganda ng bote So, sobrang solid minsan makakalimutan mo talaga na Latafa yung may gawa. Hindi pang mamak sa Latafa. Bilib ako sa mga gawa ng Latafa. Pero, aminin na natin, merong talagang mga clone houses sa Middle East na better gumawa. Yung mas quality yung gawa. So, isa tong Ana Abied Rouge sa mga best perfumes na gawa ng Latafa, sa opinion ko. Okay. Ano ba yung ginagaya nito? Kasi normal naman sa Latafa nga, na clone house nga siya. So, ang ginagaya nito is yung Baccarat Rouge 540. Baccarat Rouge, ang social pakinggan. So, gayang-gaya ba siya? May na-post na ako, may na-upload na ako video prior dito yung Pandora Rouge naman yun. Ito is better. Ito is something better. Tapos, common naman na kahit na kino-clone yung isang pabango, nilalagyan nila ng twist. So, pasok to doon sa ganung category. Alam mo na ginagaya niya yung Baccarat Rouge. Alam mo na yun yung direction na pinupuntahan niya. Pero alam mo rin na may differences sila. Tapos yung differences na yun, o yung difference na ito versus dun sa OG, hindi masama. Sobrang puring-puri ko to. Sobrang okay talaga siya. Okay, si Baccarat Rouge kasi alam naman natin na sweet perfume. So, warm and spicy, floral, tapos parang ang complex, parang ang rich, parang ang kapal nung nung scent. Tapos performer din, long lasting din 'yon, yung Baccarat Rouge 540. Ito naman on the other hand, same scent profile nga. Pero wood spicy, fresh and fruity na may warm base. Pero natawag dito, initial yung opening niya is fresh and fruity. Parang kumpara sa OG, parang mas lumalabas na mas versatile to. Or i-rephrase ko na lang kasi versatile din for me yung Baccarat Rouge 540 Pero siguro kumpara dun sa ibang mga clones ng Baccarat Rouge 540, isa to sa sa mas versatile dun sa kung ang comparison yung ibang mga clones kasi kung halimbawa ikukumpara natin to sa Ariana Grande Cloud, Zara Red Temptation,
Parang mas marerecommend ako pa to kahit mas mahal yung Ariana Grande. Oo, medyo magkalapit lang naman sila ng ng price point kung same level ng juice kasi nga 60 ml lang to eh. So magkano na ba tong 1,600 na yata for a 60 ml bottle. Iba talaga. Hindi 1:1 yung scent niya dun sa OG, pero yung versatility wise, pwede ko siya ikumpara na mas malapit dun sa OG. I mean, si OG is matamis, oo, pero matatawag mo pa rin versatile kasi siguro may notes siya na nagbibigay ng ng somewhat fresh vibe. Yung ambergris siguro yon kasi lagi namang ganun yung mga pabango na may ganung note eh. Parang okay, matamis, pero kapag may ganung note, okay, may somewhere dun sa scent niya, sa hangin, parang ika-count mo pa rin, ay, may presko. Isa to dun. Kaya kung tatanungin mo ako kung kailan to pwedeng gamitin, para sa akin, kahit anong okasyon. Wag lang lagi namang sinasabi na wag lang sa sobrang init kasi kahit anong pabango talaga, maliban na lang sa mga blue fragrances or mga citrus heavy, okay talaga yung mga ganun na pang initan. Pero yung mga ganito na matamis, pwede sa initan, wag lang super init. Projection, performance, longevity, better performing pa rin yung OG pagdating doon. Suwabe lang yung longevity na ito. Siguro abot din naman to ng 8 hours. Baka 6 to 8 hours, ganyan. Projection, siguro moderate lang ba? Hindi moderate eh. Siguro abot pa rin sa strong projection eh. Mga more than 3 meters siguro. For 1 hour to 2 hours. Sobrang solid. Tapos kailan mo pwedeng gamitin? Katulad ng sinabi ko kanina, versatile. Makukumpara ko siya sa OG na bagay mo gamitin sa formal. Pero pwede mo rin gamitin sa casual. So parang okay siya gamitin for office. Pwede mo siya gamitin pag pupunta ka sa malls. Okay din siya gamitin sa mga conventions. So yung type ng amuyan niya, yun din talaga yung comparison eh, Baccarat Rouge 540. Tapos, naalala ko, nabanggit ko dun sa isang video, si Baccarat Rouge 540 kasi is marketed as unisex, diba? Ito, hindi ko maalala kung marketed as na pang unisex din eh. Pero, ito kasi hindi ko gagamitin eh. Si Baccarat Rouge 540 gagamitin ko. Ito parang leaning towards feminine talaga. Parang hindi ko to gagamitin kahit na may pang layer. Parang hindi ko siya ma-qualify na ganun. Pambabae talaga to. So, okay. Ano pa difference nila? Pareho silang versatile, pareho yung pinapupuntahan ng scent DNA nila. Price point yung main difference, pero again, kung ako pipili versus sa lahat ng alternatives dun sa Baccarat Rouge 540, kung ang options lang natin ay mga Middle Eastern perfumes mga clones ito yung i-recommend ako. Pinaka quality yung juice. Wag lang kayo mag-expect na kasing complex ng OG. Iba pa rin eh. Kahit ano namang clones ng Baccarat Rouge, hindi ganun ka, kumbaga hindi nila ma-reach yung level na may certain level na parang
na parang hanggang dito lang talaga yung mga clothes. Pero si OG talaga, yun, lagpas. Pero yun nga, depende talaga sa'yo, sa budget. Ganun. Kasi sobrang mahal ni Baccarat Rouge. Price difference sila more than 10 times din. So, anyway, ikaw, kung mahilig ka ba sa scent DNA ni Baccarat Rouge 540, ano yung favorite mo na clone? Kung nagamit mo to, kung ginagamit mo to, baka gusto mo mag-comment, share mo experience mo. Open na ulit yung Shopee namin, may Lazada, may TikTok din kami, may Facebook, may Instagram. Nagbebenta kami ng perfume decants, nagbebenta rin kami ng full bottle. So, pwede kayo mag-message, pero kung mag-message kayo, baka better dun sa Facebook na lang, sa messenger namin. Dun kasi na-check agad namin. Dito, baka hindi. Anyway, kung nagustuhan niyo yung video, please like and subscribe. Thank you.